Welcome na naman sa ating episode ng Motorcycle Review. Nabalikan naman natin ang isang motor ni Honda na kapag off-road ang pinag-uusapan, eto ang inyong maaalala. Tara, ating pag-usapan. So ito nga, ang Honda CRF 150L. Ang kulay nito yung Extreme Red. So napakaganda ng kanyang color combination. Katulad siya nung sa ating Honda CBR 150R. So ito napaka-versatile ng motor na to dahil pwede mo siyang gamitin sa off-road at pwede rin sa mga sementadong daanan. So ayos na ayos ang dual sport ng motor na to. Hindi rin natin mapagkakaila na ito ay gumawa rin ng ingay pagdating sa mundo ng mga motorsiklo. Well, wala na nga yata akong maikukumpara na ibang motor dito sa ating Honda CRF 150L. At eto nga tol, sa kanyang presyo, talagang sulit din yung inyong maire-release na pera pagdating dito sa motor na to. Dahil syempre yung mga parts niyan talagang napaka-quality at very reliable din. Lalong-lalo na etong kanyang inverted fork na merong brand na Showa. So yan ay isang dekalidad na pagdating sa mga motorcycle parts ang Showa ang lamang. Pagdating din naman sa kanyang fuel consumption, napakatipid din yan dahil gawang Honda at kung titignan natin yung kanyang fuel tank ay napakalaki din ng kanyang fuel tank capacity. Meron niyang 7 liters. So ganyan po kalaki ang tangke ng motor na to. Sa kanyang average fuel consumption naman ay naglalaro sa 45 to 50 kilometers per liter. Pero it depends yan mga tol sa rider kung ano yung riding habit na ginagawa niya kapag siya ay nagmo-motor. So yun, silipin naman natin ang pinakaloob ng motor na to. Ito ay merong 4-stroke, single cylinder, single overhead cam at naka 2 valves. And syempre yung kanyang cooling system naka-air cooled. So ito mga tol, kung air cooled talagang sapat na yan para sa ganitong motor dahil ito ay naka-built lang naman pang off-road, no. So kapag nag-off-roading ka, off-road gaming, talagang may mga times na hihinto ka at magpapahinga. So mapapahinga rin natin yung engine nito para iwas overheat. At ito rin, naka-fuel injection na yung kanyang fuel system. So napakatipid din pagdating sa kanyang gasolina. At yung kanyang ilaw naman dito sa harapan, ang kagandahan dito sa kanyang ilaw naka-halogen bulb yung kanyang ilaw. Pero dito sa ating signal light, syempre gumagamit siya ng bulb type. Pero eto mga tol, napakalaking bagay na yan at malakas din ang ilaw na ito, lalong-lalo na sa gabi. Siyempre kung sa looks naman na pag-uusapan, sa tindig at napaka-brusko ng motor na to, talagang mapapalingon ang karamihan pag etong si Honda CRF 150L ang inyong gagamitin. Sa braking system naman na ito, very reliable din dahil ito ay merong dual channel na hydraulic disc brake sa kanyang harapan at maging dito sa ating likuran. Although wala siyang ABS or yung tinatawag natin na anti-lock braking system, pero enough na yan mga tol at depende na rin yan sa ating pagtitimpla kapag tayo ay magbe-brake. Lalong-lalo na kapag ganitong dual channel na hydraulic disc brake ang meron tayo sa ganitong motor. Punta naman natin ang mga features na nandirito sa ating Honda CRF 150L. So isa na rito yung nagustuhan ko, yung kanyang passing light. So eto mga tol, napaka-usable na ito lalong-lalo na kapag tayo ay mag-overtake. So para ma-notice tayo ng ibang rider kapag tayo ay biglang mag-overtake sa daanan. At dito naman sa kabila, meron siyang kill switch. So yan, meron siyang kill switch, activation, and then yung ating ignition starter. Tapos pagdating dito, meron siyang high beam and low beam, yung ating busina at yung ating left and right turn switches. Sa kanyang instrument panel naman, ito ay gumagamit ng fully digital sa kanyang instrument panel. At napakaliit lang. Very neat yung kanyang instrument panel dito. At makikita natin dito sa ibaba yung kanyang indicators. High beam indicator at yung kanyang left and right turn signal indicator, check engine at saka neutral indicator. Tapos dito sa gilid, meron siyang napakaliit na CRF 150L. Kanyang key system, gumagamit pa rin siya ng traditional key. At meron din siyang lock para mas safe yung motor natin kapag pinapark natin na mag-isa.
At eto nga yung kanyang inverted fork na may Showa brand. Talagang quality at dekalidad. Makikita rin natin dito yung kanyang emblem ng Honda at pagdating dito sa kanyang manubela, no, meron siyang upright position. So eto mga tol, kahit pang off-road ang motor na to, yung kanyang build, talagang relax yung pag-upo mo dito. So eto naman sa kanyang harapan, meron siyang napakalaking decals dito sa kanyang cowling. At meron siyang combination ng blue, black, and white. Tapos may nakasulat na Honda dito. Tapos parang siyang may mga air scoop sa kanyang cowling dito sa itaas. So nagbibigay siya ng stylish at napakagandang design dito sa kanyang harapan. Kanyang front fender napakalapad din, and yung kanyang quality, goods na goods yung materials na ginamit dito. Very flexible. So kapag ito ay nabangga or natumba, so iwas bali or iwas basag ng ating front fender. So ayos na ayos to. At isa rin sa maganda dito, meron siyang telescopic na cover, no, para hindi matamaan ng bato yung ating tube. Sa kanyang braking system, meron siyang dual pot piston caliper na may Nissan brand. At ito meron siyang wavy disc. So wala nga lang siyang ABS, pero okay na yan. At ito naman ay naka spoke and rim. Sa kanyang gulong, meron siyang IRC na brand. At ito ay meron sukat na 2.75 by 21 inch. At ito ay tube type. So meron siyang interior sa kanyang loob. Naka dual sport yung kanyang gulong, no. So pwede siya sa mga sementadong daanan at pwede rin sa off-road. So dito naman sa kanyang likuran, eto makikita natin yung kanyang signal light. Dito naka-install sa kanyang rear fender. At ito ay napaka-flexible. Gumagamit din siya ng bulb type. At pagdating naman dito sa ating taillight, napaka-compact lang ng ating taillight. At ang kagandahan niyan ay talagang visible na visible din to kahit gumagamit siya ng bulb type. Meron din siyang equip ng taillight dito. Siyempre with added visibility. Gumagamit siya ng monoshock, ka-ProLink siya, no? At eto mga tol, napakaganda ng kanyang materials ng kanyang dito. Swing arm sa likuran, napaka solid and makapal siya. Tapos sa kanyang braking system, meron siyang Nissin na brand at meron siyang single pot piston caliper na may wavy disc. Siyempre naka-spoke rim yung wheels niya dito sa likuran. Meron siyang IRC na brand at meron siyang sukat na 4.10 by 18 inch. Napakaganda ng kanyang seat cover dahil meron siyang leather type at kulay red yung kulay. Meron din siyang mga dotted or wrap texture sa kanyang seat cover, no. So napakakapit din nito. Napakalaking tulong niyan para hindi tayo madulas. Siyempre yung ating hawakan ng ating OBR, pwede rin dito. Or pwede ka rin mag-ipit dito ng mga documents or kung ano pa mang pwede mong dalhin. So dito mo siya iipit. Meron naman siya nakasulat dito na Honda na may color white. At pagdating dito sa likuran, meron siyang napakahabang rear fender na color red na glossy. Meron din siyang sticker ng Honda. Pagdating naman dito sa side, sa kanyang exhaust, napaka-sporty din ng looks and napaka-stylish din. Lalong-lalo na dito sa kanyang heat guard, no. Meron siyang silver metallic. Sa kanyang side fairings naman, napaka-pokorma din. At meron siyang color white na glossy. Meron din siyang decals dito na minimalist lang na color red. Pagdating naman dito sa kanyang gitnang fairings, meron siyang color red tapos napakalaking decals dito na may CRF 150L. May combination ng blue, dark blue, and then white. Ito napakaganda ng footpeg ng motor na to, lalong-lalo na dito sa ating OBR. Dahil sa unang tingin mo, hindi mo mapapansin yung kanyang footpeg dito, nakatago. So talagang tago siya dito sa kanyang fairings. So ayos na ayos, di ba? Sa kanyang engine displacement, meron siyang 149 cubic centimeters at sa kanyang bore and stroke, meron siyang 57.30 by 57.84 mm. Ang motor na to ay kayang mag-generate ng maximum power na 9.13 kilowatts at 8,000 RPM at kaya niya mag-generate ng maximum torque na 11.94 Newton meters at 6,500 RPM. Sa kanyang starting system naman, ito ay merong electric starter at syempre hindi na mawawala yung kanyang kickstarter dito. So kapag tayo ay na-lobat yung ating battery, so mapapaandar pa rin natin ang motor na to gamit yung kanyang kickstarter. So ayos na ayos to. Napakataas ng seat height ng motor na to dahil ito ay merong taas na 863 mm.
So no worries naman mga tol dahil yung kanyang shock dito sa likuran or sa harapan, pwede naman nating i-adjust para mas maabot ninyo yung ground kapag kayo ay nakasakay dito. Tapos sa kanyang timbang naman, meron siyang 122 kilos. So ganyan po kabigat ang Honda CRF 150L. So, sa mga interesado na bumili nitong ating Extreme Red na Honda CRF 150L, so available yan dito sa Honda Jeep Jam Cycle. Dito lang sa Lanoy, Kalumpang, National Highway, General Santos City. Sa kabuang presyo ng motor na to, ito ay merong 147,000 pesos at kapag inutang nyo naman, meron kayong minimum down payment na 25,000 pesos. At sa loob ng kanyang 3 years na terms na monthly amortization, meron kayong 5,870. With rebate siya ng 200, so magiging 5,670 na lang ang inyong buwan-buwan na babayaran para dito sa ating Honda CRF 150L. Siyempre, kalakip niyan yung ating free helmet, free jersey, free TPL insurance at yung 3 years LTO registration para dito kay Extreme Red na napakaangas. So yun lang mga tol at sana nagustuhan ninyo ang ating features sa vlog na to. Walang iba kundi ang Honda CRF 150L Extreme Red. So kung kayo ay interesado, punta na po kayo dito sa Honda Jeep Jam Cycle. Dito lang sa Lanoy, Kalumpang, National Highway, General Santos City. So yun lang. Magandang umaga sa inyo. Ride safe. Peace out.